Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay na Diyos patuloy na lumilingap, patuloy nagpaparaya, patuloy kumukupkop, nagbibigay, nagbabahagi ng marapat. Ang mga anak kaya niyang binabahaginan, kinukupkop, minamahal, nagnanasa namang malugod ng tuwiran. Sa pananaw ng Ama ay maging marapat ang bawat araw. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan, kapwa-tao mo tatakutin ka, gagalitin ka, pahihinain ang katawan mo, ang lakas mo. Subalit, ang tao nagsasalita kung minsan bago may gawin. Subalit ang Ama, kung minsan may ginagawa siya, walang nakababatid, walang makaririnig, walang makapagsasabi na gayon ang gagawin niya. Ang tao nahihiya kapag napapahiya. Halimbawa ay, takot kang humarap sa kapwa mo nang dahil matatalino sila, magagaling sila, ikaw ay sangmangmang. Kinatatakutan mo yaon ang pagkapahiya mo sa kapwa. Subalit ang hindi kinahihiya, kung hindi ka man mapahiya sa kapwa mo at magaling ka rin tulad nila, at ang Ama naman ang magpahiya sa iyo. Yaong baga ay iniintindi, kaya ay pinahahalagahan ng tao. Ang tanong ang maliwanag ng Ama, mga anak ko, ang dami niyong kinahihiyaan, subalit ako'y di niyo makahiyaan. Sapagkat kung ako ay kinahihiyaan ninyo, di kayo gagawa ng masama para sa akin. Sapagkat kung ako ay kinahihiyaan ninyo, kailanman hindi nyo itatakwil ang aking mga salita, kundi itong salita ko ay patuloy nyong hahanap-hanapin at mamahalin. Mayroon naman taong wala ng kahihiyan. Ang mali ginagawang tama. Ang di tama, patuloy na ginagawa niyang para sa kanya'y tama. Kung siya'y nasisiyahan o nagagalak ang kanyang kalooban sa kanyang ginagawa. Ang daming nilalang, laksa ang bilang. Subalit ang tanungan ng Ama, sino kaya ang totoo sa akin? Ang tanong ng Ama, sino kaya ang nagmamahal na tuwiran sa akin? At sino kaya ang ganap na nagpapahalaga sa akin? Tutugunin naman ng tao, ako po kilala kita, sinasamba kita, nananalangin ako sa iyo, dumudulog ako sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo. Ang tugon naman ng Ama, mga anak, kung lahat ng nananalangin sa akin ay ganap akong kilala at tinutugon ang aking panawagan, wala na akong sasalain. Subalit ng dahil lahat ng tao ay marunong akong sambitin, lalo't higit ang Kristo, alam nilang tawagin ang pangalan, Panginoong Hesukristo, Panginoon ko at Diyos ko. Subalit, ang kaalaman at kalooban ko ay di makamtan ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po napapalulong sa hindi magandang pag-uugali ang tao? Mga minamahal na kapatid,
napakasimple ng layo ng Ama ng kagustuhan ng Kristo. Ang maging mabuti ang mga anak at ang Kristo naman ay ang maligtas ang mga kapatid niya. Subalit, nagagawa po ba ito ng tao na manamnam, pahalagahan ang pagpapahalaga ng Ama at pagpapahalaga ng Kristo para matubos ang kanyang kasalanan? Para mahangos sa impyerno? Mga mahal ko, muli ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po kung buhay ang Diyos. Sabi nung tumawag kay Apo Kunching sa Amerika, Apo Kunching, bakit po pinagmamasdan kita maglakad para kang nakaangat? Bakit po parang hindi kayo nakaapak sa lupa? Parang yung damit niyo po ang umapaypay. Kakahiya po, no? Yung mga nasa malayo nakikita yun, yung nasa malapit hindi. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Para po kung hindi ka naglalakad, parang nakaangat ka. Ang damit mo ang pumapaypay. Buhay po ba ang Diyos? Magala ka, magpasalamat ka. At may nakikita ka, sagot na lamang po sa Kanya. Kaya nga po sa katotohanan, sadya nga pong walang pagkabulang mga salita. Walang malayo na di malalapit. Walang malapit na di nalalayo. Kapag ang hangarin mo ay mabuti, maraming hindi makaunawa sa iyo. Kapag pangkabanalan ang hinahandog mo, maraming di tatanggap sa iyo. Kapag katotohanan ang sinasabi mo, maraming alinlangan tanong ang tao. Subalit kapag kwentong kutsero, maraming nakikihala-hala sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang pinanawagan mo ay rasyon, may magdaramdam pa kapag hindi inabutan. Subalit kapag ang paanyaya mo ay ukol sa kabanalan, ismiran ka lang ng nilalang. Buhay po ba ang Diyos? Pag sinabi mo, may bagyong darating, maghahanda na ang masipag sa kanyang serga ng tahanan. Kapag sinabi mo, malapit na ang paghuhukom, paano niyang nalaman? Ganyan lamang ang buhay. Ganyan lamang ang buhay, mga mahal ko. Subalit, ang tinawagan mo'y may pandama, dagli-dagli tatalima. Kapag ang inatasan mo'y walang pandama, kibit balikat pagmamasdan ka. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nananamnam ng tao ang banal na aral, hinahanap-hanap niya. Wala siyang nawawawaan, nakatitig lamang siya. Kumikibot-kibot ang labi niya, isip niya ay nalilito pa. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya nga't ang layo ng Espiritu, isilid sa isip at damdamin nyo ang totoo. At mapawit mamatay na damdaming pagkatao upang mabago ang pananaw at pandaman nyo, mabuhay ang kalooban ng Ama. Buhay po ang Diyos! Kapag nagtungo ka sa isang okasyon, kapag alam mong ingrande, ikaw na materyalosa, pagmamasdan mo ang lahat. Subalit ikaw na walang pakialam sa handang mainam, sapat na sa iyo ang pakainin ka lang. Subalit kapag
ang mabuting hain, ang hain mula sa Ama, ang siyang ibinigay sa tao. Kabusugan ng kaluluwa at katawan, pinakamainaman, hindi susuruin ng tao, kundi ang sinusuri